natural at madalas ay pinapabayaan. So, ang cash economy ay nagsilbing panukat ng di pagkakapantay-pantay dahil hinakita ng mga Moro na kahit may potensyal sila, kulang sila sa access sa yaman ng bansa. So, ang pangatlo, the third after effect of the Japanese occupation on more relations with the Philippine nation was the widespread distribution of arms and ammunition. After the long and painful process of disarming the Moors during the American and Commonwealth regimes, World War II provided the occasion for their becoming armed again. So, noong panahon ng pananakop ng Hapon, maraming Pilipino, kasali dito ang mga Moro, ang lumaban bilang mga gerilya. Dahil dito, maraming armas ang napamahagi sa iba't ibang grupo ng lumalaban sa mga Hapon. Hindi lamang ito mula sa mga Amerikano, kundi pati na rin sa mga nagkuha mula sa mga kalaban. So, sa mga lugar ng Moreland, particularly ang Mindanao, Sulu at iba pa, ang mga Moro ay nakakuha at nagmamayari muli ng mga armas matapos ang mahabang panahon ng disarmament, pag-alis ng armas, na ginawa noong panahon ng mga Amerikano at ng Commonwealth. Mula pa noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, malaking issue na ang pagdidisarma ng mga Moro dahil tradisyonal sa kanila ang pagkakaroon ng armas para sa proteksyon, karangalan at pakikipagdigma sa mga kaaway. Sa ilalim ng mga Amerikano at ng pamahalang Commonwealth, mahigpit na ipinatupad ang disarmament upang ipigilan ang pag-alsa ng mga Moro, kaya't nawalan sila ng armas at naging mas kontrolado. Ngunit sa panahon ng World War II, nabigyan muli ng armas ang mga Moro, lalo na ang mga gerilyang lumalaban sa mga Hapon. Ito ay isang makasaysayang pagbabalik ng kanilang tradisyonal na kakayahang mag-armas at magtanggol sa kanilang sarili, pamilya at komunidad. Matapos ang digmaan, hindi naging madali ang pagbawi ng armas mula sa mga Moro. Hindi basta-basta ibinigay ang kanilang mga baril at bala. Para sa kanila, ang mga armas ay hindi lamang kagamitan, kundi simbolo ng kapangyarihan, proteksyon at autonomiya. Dahil dito, naging mas matapang ang kanilang pagtutol sa mga polisiya ng pamahalan na sa tingin nila ay hindi makatarungan o laban sa kanilang interes. Hindi na lamang pagpuprotesta, pagsulat ng petisyon ang kanilang opsyon, ngayon ay may kakayahan silang gumamit ng armas kung kinakailangan. Ito ay nagbigay ng panibagong balanse ng kapangyarihan sa ugnayan ng mga Moro at ng pambansang pamahalan. Mas naging maingat ang gobyerno sa pagtrato sa kanila dahil sa banta ng posibleng armadong paglaban. When Japan surrendered, its forces left the Philippines. Mindanao went back to normal, apparently including the pre-war Muslim-Christian animosity of the three after effects of Japanese occupation. The third would have very serious implications on post-war Muslim-Christian relations. Indeed, in spite of the briefness of Japanese occupation in the Philippines and Moreland, it certainly influenced the molding of the post-war Moro-Filipino relation. So, nasumuko ang Hapon noong 1945, nilisan ng mga puwersang Hapones ang Pilipinas, kabilang ang Mindanao. So, bagamat tila bumalik sa normal ang kalagayan ng Mindanao, ang tinutukoy na normal ay ang pagbabalik ng tensyon at duwaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyanong komunidad na matagal nang umiiral bago pa man ang digmaan. So, sa tatlong epekto ng pananakop, una ang pagkakaisa sa paglaban, pangalawa, pag-angat ng kabahayan at Islam, ang pangatlo ay ang pagkalat ng armas. So, ang ikatlo, ang pinakamatindi ang epekto sa relasyon ng Muslim at Kristiyano. Bakit? So, sapagkat nagkaroon ng kakayang mag-armas muli ang mga Moro, kaya't hindi na sila madaling takapakan o ipagwalang bahala ng gobyerno o ng mga komunidad na Kristiyano. So, totoong sandali lamang ang pananakop ng Hapon sa Pilipinas, ngunit malalim at malawak ang naging epekto nito, lalo na sa paghubog ng mga relasyon sa pagitan ng mga Moro at ng mas malawak na bansang Pilipino. Ang muling pag-armas ng mga Moro ay nagpatibay sa kanilang paninindigan bilang hiwalay at makapangyarihang komunidad at nagbukas ito ng bagong yugto ng tensyon, protesta at paghahangad ng pagkakapantay-pantay sa lipunan, politika at ekonomiya. Sa kabila ng maikling panahon ng pananakop ng mga Hapones, malaki ang naiambag nito sa pagbabago ng ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyanong Pilipino. Particular na ang pagkalat ng armas
sa mga Moro matapos ang digmaan ay nagpadala sa tensyon at nagbigay sa kanila ng lakas upang labanan ang mga pulisiya o pagtrato ng pamahalaan at mga Kristiyanong institusyon na tingin nila ay di makatarungan. Kaya't ang pananakop ng Hapon, bagamat panandalian, ay naging mahalagang yugto sa kasaysayan ng relasyong Moro-Kristiyano sa Pilipinas. So, lesson learned and peace message. So, the Second World War, in all its horrific episode, showed that Filipinos of whatever creed, status, or affiliation could work together toward common goals and objectives. So, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng matinding pagdurusa at pagkawasak sa buong bansa. So, marami ang nasawi, nawalan ng tahanan at nawalan ng kabuhayan. Ngunit sa gitna ng mga karahasang ito, limitaw ang isang positibong aral. Ito ay ang pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino sa kabila ng kanilang pagkakaiba. So, ang creed ay tumutukoy sa pananampalataya, Muslim man o Kristiyano, nagkaisa ang mga tao sa isang layunin, ang ipaglaban ang kanilang bayan laban sa pananakop ng mga Hapones. Sa kabila ng pagkakaiba ng panlipunan, status o pagkakakilanlan o affiliation, pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang magsama-sama at magkaisa. May mas mataas na layunin ang kalayaan. Magsama-sama at magkaisa kung may mas mataas na layunin. Ito ang kalayaan ng bansa. Sa Sulu, isa sa mga lugar na may mahabang kasaysayan ng alitan sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano, pansamantalang nawala ang pagkakahati-hati dahil sa bantan ng isang kaaway. So, maging ang mga mestisong Chino at Moro na karaniwang may sarili ring komunidad at interes na kabahagi sa laban. So, napakahalaga ng bahaging ito nilampasan ng mga taong matagal ng galit at hindi pagkakaunawaan. So, upang haripin isang mas malawak at mas mapanganib na banta. So, sa madaling salita, ang digmaan ang nagbukas ng pagkakataon para sa tunay na bayanihan, isang malalim na pagkakaisa kahit panandalian. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbigay ng mabigat na pagdurusa, ngunit ipinapakita rin nito ang kakayahan ng mga Pilipino at Moro, Kristiyano at mga Mestizo. Diliday. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbigay ng mabigat na pagdurusa, ngunit pinapakita rin nito ang kakayahan ng mga Pilipino, Moro, Kristiyano at mga Mestizo na magkaisa para sa isang layunin. Sa Sulu, kahit may mahabang kasaysayan ng hidwaan, nagsanib puwersa ang dating magkaaway upang labanan ang pananakop ng mga Hapones. Ipinapakita nito na kapag may isang layunin at sapat na banta, kaya isantabi ng mga mamamayan ang kanilang pagkakaiba at magsasama-sama bilang isang sambayanan. The experience of the Sulu guerrillas was a testimony that Filipino people of diverse socio-cultural, political, and economic backgrounds could indeed be united, given the proper motivation and driven by shared dreams and aspiration. They could work together in defending their freedom and homeland. The Mindanao problem, for instance, can be resolved ultimately if all the stakeholders, the Moros, and the Christians and the Lumads, have a shared perception that under a new political entity, nobody shall be left behind or discriminated against, with an inclusive economic growth and development. So, ang pagkikipaglaban ng mga gerilya sa Sulu laban sa mga Hapones ay patunay na may kakayahan ang mga Pilipino mula sa iba't ibang pinagmulan, maging ito ay Moro, Kristiyano o Mestizo man, na magkaisa sa isang adhikain, ang pagtatanggol sa kanilang lupain at kalayaan. So, ipinapakita nito na hindi hadlang ang relihiyon, kultura o katayuan sa lipunan upang magtulungan sa panahon ng kagipitan. Kung may tamang layunin at inspirasyon, tulad ng pagnanais na maging malaya at makamit ang kapayapaan, magkakaisa ang mga mamamayan. Ang pinagsaluhang pangarap at layunin ay mas malakas kaysa sa mga pagkakaibang panlipunan at kultural. So, ipinapahiwatig dito na ang kasalukuyang suliranin sa Mindanao, ang kaguluhan, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay ay maaaring malutas kung magkakaroon ng pagkakaanawan at pagkakapantay-pantay sa lahat ng panig. Moro, Kristiyano at Lumad, ito ay lahat sila ay kailangang makilahok at makaramdang mapantay na pagtingin at oportunidad sa loob ng isang bagong sistemang pampolitika. Ang susi ng inklusibong pamahalaan,
Isang sistema hindi nangingibabaw ang isang grupo, kundi lahat ay kinikilala at pinakikinggan. Walang mapag-iwan, walang mamalitin. Kung ang kanlurang pang-ekonomiya ay maging inklusibo, pantay na naabot ng lahat ng sektor, Moro, Kristiyano, lumad ay makikinabang. Ito ay magbubunga ng tunay na kapayapaan, pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at katarungan. Ay, salamat. Ang karanasan ng mga gerilya sa sulod ng digmaan ay patunay na kakayahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba. Gamit ang aral na ito, sinasabi ng pahayag na maaring maresolba ang problema sa Mindanao kung lahat, Moro, Kristiyano at lumad, ay makikilahok sa isang sistemang patas at inklusibo, kung saan walang diskriminasyon at lahat ay may pantay na oportunidad. Sa ganitong kalagayan, makakamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. So, yun na po. Thank you.